Sa mapagpalang araw po sa ating mga kapatid, papuri at pasasalamat sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng pagkakataon para batiin ko po kayo. At yun nga po, bago po mag-start yung buwan ng October, ilan po sa mga kababaihan natin na nag-message po sa akin at kabataan na gawa nga daw po ako ng video para sa ating pastor. Ipakilala ko daw siya. Although alam ko naman po na kilala nyo na siya. Siguro mas kilala nyo na siya kaysa sa akin na taga riyan kasi siya po yung nandyan nagkakasama ninyo. So, siya po ay taga Karot. Ang family po niya, ang parents po niya ay member po ng Methodist. Kapatid niya ay GIL at saka Baptist. Siya ay Methodist. Hindi po sila member ng Church of Christ. So, nasa Cubao po kami noon magkasama sa trabaho. And then, sinasama ko po siya sa church sa Cubao. Si Kuya Edward Caspi po yung ministro na naka-assign po doon noon. And one time, after po ng church, after po kami umatin sa church, kumain po kami sa may farmers. At yung orderin po niya na pagkain sana is dinuguan. Hindi po ako nagsabi sa kanya kung ano yung mga bagay na hindi pwede or bawal po sa atin. Mga Kristiyano, lalong-lalo na sa ating Church of Christ. Basta sinabi ko lang po sa kanya noon na mag-order na lang siya ng iba kasi marami namang mga pagkain. So, ganun nga po yung naging kwento hanggang sa, hindi ko po sinabi sa kanya, kundi hinayaan ko po na siya yung makatuklas, siya yung makaalam kung ano po yung mga hindi pwede. Hanggang sa nalipat po ako ng destino or nalipat po ako ng branch sa may Marulas na po ako noon. Pero ganun pa rin po, every Sunday, pumupunta rin po kami sa church kung basta hindi po pang umaga yung duty ko. So, pumupunta from Marulas, Valenzuela, pumupunta po ako ng Cubao. Tapos, doon po kami nag-church. At, yun nga po, hindi ko po sinabi sa kanya kung ano yung mga bawal. Pero, sa akin, sinabi ko po sa kanya kung ano yung ayaw ko. Ayaw ko na umiinom, ayaw ko na naninigarilyo, sabi ko sa kanya. And then one time, kasi, syempre, marami po siya mga barkada. Pag may barkada, andyan na po yung mga inuman, at mga kung ano-ano pinagagawa nila, naninigarilyo. So, sabi ko sa kanya, mamili ka kung ako o yung bisyo mo. Sabi naman po niya, ako daw po. So, sabi ko, ayoko na may bisyo, ayoko na ganito, ayoko na ganyan. At hanggang sa dumating po yung point na nagkaroon na po tayo ng gilin. So, umuwi na po kami. Umuwi ako. Hinatid niya ako. Tapos, after po ng bumalik pa rin po siya sa work noon kasi hindi pa siya nag-resign. Pero ako lang yung nag-resign noon. So, nung nanganak po ako, umuwi po siya. And then, parang, kasi nasa bahay po ako noon. Doon siya nagdiretso sa Karot sa kanila. Hanggang nung gabi na hinatid lang po siya nung kaibigan niya, nung best friend niya sa bahay. At nung hinatid po siya sa bahay nung best friend niya, parang may naibulong si nanay sa akin nung time na yun kasi yung barkada niya naghatid sa kanya ay parang nakainom yata sila. Hanggang sa nag-decide na kami na hindi na siya babalik sa trabaho, sa Goodies. So, nag-stay po siya dito. Nag-stay na po siya. Siyempre, pumupunta sa church. At nung umatin na po siya sa church, na nakakitaan siya ni Brother Bert na may potential siya na maging isang tagapagturo. Lagi siyang tinuturuan ni Brother Bert noon tungkol sa pagbabasa, kung ano mga dapat gawin, ganito, ganyan. Hanggang sa nagpabaptize siya sa Church of Christ. Kasabay po niya noon sila Lola Lading, si Brother noon. Parang 3 yata sila nagpabaptize noon ng
magkasabay-sabay. Hanggang sa natuto ng magbuklat ng Biblia, magbasa, hanggang ginawang diakono. And then, patuloy pa rin si Brother Bert noon na nagsasabi sa kanya, nagtuturo, nagbibigay ng mga lesson, yung outline, binibigay niya sa kanya. Hanggang sa ginawa siyang youth minister. Kasi marami na tayong mga kabataan noon. Mga kabataan noon, sila Sister Rose, sila Sister Cherry, Sister Miriam, si Mamo. Yun yung mga kabataan noon. Sila Brother Dave, ayan. Si Brother Dave, si Brother Ael. Yan po yung mga kabataan niya noon. Si Brother Wawin. So, patuloy siyang trinitrin ni Brother Bert. Kung ano yung mga, ang daming mga outline na binibigay ni Brother Bert noon. Hanggang, at yung laging sinasabi ni Brother Bert noon na pag dumating man yung time na mawawala siya or aalis na sa Purok 7, kailangan yung papalit sa kanya imanggagaling din sa loob ng Church of Christ Purok 7 na yung tinuruan niya, yung trinain niya, hanggang sa mga ilang taon ding naging youth minister. 2000, di ko po matandaan kung anong year, 2000, kung anong year siya nag-start. Hindi ko matanong sa kanya kasi baka mahalata niya ako na may ginagawa akong video. So, mga 2005 or 4 po siguro nag-start sa pagiging youth minister. Hanggang naging katulungan siya ni Brother Bert sa Purok 7. Sa di inaasahang pagkakataon, 2020, September 2020, nung nagka-COVID, yun nga, po, dahil hindi naman po natin hawak yung buhay natin, hiram lang po natin sa Panginoon yung buhay po natin. So, pinawi po ng Panginoon yung buhay na pinahiram niya kay Brother Bert at kay Auntie Desi. Pero bago po yun is May, si Daddy po yung nauna. Then, September, si Auntie Desi at saka si Brother Bert. So, nung wala na po si Brother Bert, dalawa ni Brother Wawin na noon yung naiwan dyan. And then, yun nga, siya yung tinayo nyo na gawing ministro. Nung una, tinanong ko po siya kung kaya niya ba, kasi alam ko po na hindi po ganun kadali yung maging pastor. Tinanong ko po siya noon kung desidido na pa siya na maging pastor, kung kaya niya ba. Kasi sa akin po mismo, parang hindi ko po sa akin po mismo, parang nagdadoubt ako, parang walang tiwala, ayun, parang ganun. Kasi alam ko po kung gaano kahirap yung magiging pastor. Tinanong ko siya nun kung kaya niya. Sabi niya, andyan naman daw po kayo, nakasama niya. Kaya, sabi niya kung dito ako dinala ng Panginoon, so, maglilingkod ako, sabi niya. So, yun nga po, siya yung tumayo, umalit kay Brother Bert na tagapangulo dyan sa Purok 7. At salamat dahil
Salamat dahil kayo po yung isa din sa mga inspirasyon niya kung bakit po siya tumatayo sa harapan ninyo ngayon. Nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. At salamat dahil patuloy pong salamat at patuloy po kayo naglilingkod at nagkakaisa sa lahat ng gawain para sa ating Panginoon. Ang mensahe pong ito hindi lang po para sa kanya, para sa ating pastor, kundi para din po ito sa inyo. Nagpapasalamat din po ako sa inyo. Kahit na wala po ako dyan, na katuwang niya, nagagawa pa rin po niya na maglingkod dahil nandyan po kayo na nakagabay din po sa kanya. Salamat at nawa ay patuloy tayong pagpalain ng Panginoon. Patuloy niya tayong gabayan. Higit sa lahat ng mga gawain para sa Kanya. Maiksi lang daw po yung gagawin kong message pero medyo napahaba na po ito. So, sa inyo pong lahat, mula sa ating mga bata na maliliit, sa mga kabataan, sa ating mga kababaihan, mga kalalakihan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Purihin po natin ang Panginoon. Patuloy po tayong maglingkod sa Kanya. Ano man po yung mga problema na dumarating po sa atin, idulog po natin ang lahat ito para sa Panginoon. Idulog po natin lahat ito sa Panginoon at di niya po tayo pababayaan. God bless at happy Pastor's Day sa aking love of my life. Lahat po kayo dyan. God bless po.